Ako si Sam. May kwenta ako sa'yo. Kasama ko si Kylie ngayon. Makinig ka, Kylie, ha? Makikwenta ko, ha? Ang kwento natin ngayon tungkol kay Jonah at malaking isda. Si Jonah ay pupereta ng Diyos. Alam mo ba kung ano yung pupereta? Ang pupereta, pinili ng Diyos pangmakhatid ng mensahe ng Diyos. Isang araw, usap ng Diyos si Jonah. Sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, pumunta ka na sa Nineveh. Sabihin mo ang mga tao na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi nila yon gagawin, mawawala sa mapa ang kanilang lugar. Sabi ni Jonah, Lord, bakit ako? Sabi ng Diyos sa kanya, huwag ka matakot. Kasama mo ako. Kahit ganon, ang sanid ng Diyos kay Jonah, hindi sumunod si Jonah sa kanya. Imbis pupunta ng Nineveh, ang ginawa ni Jonah, sumakay siya sa barko na papuntang Tarshish. Sa palagay mo, tama ba ang gawa ni Jonah? Diba, sabi ng Diyos, pumunta siya ng Nineveh. Pero, sumakay siya papuntang Tarshish. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Doon nasa gitna ng dagat, ang barko, karoon ng malakas na bagyo. Bakit ang sakay ng barko? Kanyang-kanya nang sila pray. Habang si Jonah tulog ng tulog. Inising siya. Oy, Jonah! Jonah, bakit? Ano ba nang nangyari? Malulunod na ang barko natin. Tapos ikaw, tulog na tulog, nag-pray ka din. Lahat ng lahat, nag-pray. Sinabi ni Jonah sa kanila, o ay isang Hebreo na sumasamba sa Diyos ng langit at lupa. Nalaman nila na si Jonah ay nakagawa ng kasalanan. Sinunod ang utos ng Diyos. Sabi ni Jonah sa kanila, ihagis mo na lang ako sa dagat. Ang sagot ng tao sa kanya, ayaw namin, baka mamatay ka. Sabi ni Jonah, iyon lang ang paraan para tumigil ang bagyo. Sinunod nila ang sinabi ni Jonah. Hinagis nila si Jonah sa dagat. Nung hinagis si Jonah sa dagat, may nakaabang na malaking isda. Hinigop ng malaking isda si Jonah at si Jonah ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Si Jonah ay nag-pray sa loob ng tiyan ng malaking isda. Siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Humingi siya ng sorry sa Diyos. Tatapos ng 3 araw at 3 gabi, niluwa ng malaking isda sa Nineveh. Sinabihan ni Jonah mga tao sa Nineveh na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi nila yon gagawin, mawawala sa mapa ang kanilang lugar. Nakinig sila kay Jonah at sila ay humingi ng tawad sa Panginoon. Sila ay nag-ayuno. Inawanan nila ang kanilang kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. At doon natapos ang story ni Jonah at malaking isda. Kaya dapat
Sundin natin ang utos ng Diyos. Huwag tayong pasaway. Hanggang sa muli. Bye-bye!